Yo, what up sa inyo dyan mga tol, no? Pag-usapan po natin itong isa pong kawani po ng PNP na si Fontillas, no? Ito po'y talagang viral po at pinag-usapan nitong mga nakakaraan dahil sa kanya mga pahayag patungkol po sa kasalukuyan na administrasyon. Okay, no? So, sabi ay nasa restrictive custody na yung police vlogger po na ito at hindi na magpo-post sa social media. Nako, yari, no? Bawal siya mag-post yata. Hindi natin alam, no? Pero yung pag-usapan natin, no? Sa video na po yan po ang topic natin. Pero bago ang lahat, bago natin umpisan ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin na parating. Tara, umpisahan na po natin ito. Yo, tara mga tol. Pag-usapan na po natin, no? Sabi nga natin kanina ay talagang pinag-usapan po ito sa social media kasi isa po siyang pulis, no? Ito si Fontillas. Siyempre hindi siya basta parang civilian lang na mga vlogger, no? Ano siya, isa siya sa kapansin-pansin na vlogger sa lahat ng mga vlogger kasi pulis siya, 'di ba? Alam natin maraming pulis na vlogger. Pero siya kasi, pulis siya, pero ang binabanatan niya ay yung kasalukuyang administrasyon. At yan po yung mabigat at hindi po kaaya-ayang tignan. Kasi parang sarili po niya yung binabanatan niya, no? Kasi 'di ba? Parang parte ka ng isang kumpanya, tapos magsasalita ka ng against sa company mo. Dapat maayos yung pagsasalita mo, no? Positive criticism or nakakatulong pa rin ma-improve no, ano man, hindi mo dapat kalabanin sarili mo, 'di ba? 'Di ba? So yun po yung tingin kong mali po riyan. Napag-usapan na po natin to before, no? Puntahan po ninyo yung iba nating video, makita po ninyo yung mga sinabi natin before patungkol diyan. Anyway, ngayon po, sabi po dito ay inilagay sa restrictive custody na ng Quezon City Police District ang pulis na vlogger na nagpahayag ng pagtuligsa sa gobyerno sa isang social media post. Naputol tuloy yung effects natin. Pinipindot lang kasi natin to, ano. Yan. Malaman na ninyo yung sikreto natin. Ngayon, play po natin, no? Play po muna natin itong video po na ito para mas kompleto yung balita sa update dito, no? Siya po kasalukuyan ngayon ay naka-restrictive custody po pagkatapos nga po doon sa mga naging pangyayari ng mga nakakaang linggo kung saan nagpahayag po siya ng medyo hindi ka nais-nais at mabibigat na pananalita doon sa kanyang social media account. Isa sa ilalim na sa neuropsychiatric test si Patrolman Francis Steve Fontillas matapos na bumalik sa trabaho noong nakaraang linggo. Ayon kay Philippine National Police spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, kailangan malaman ang mental status ni Fontillas upang makita kung karapat-dapat pa ito bilang pulis. Ito pong March 20 po ay siya po ay nag-report at magsasailalim po siya sa neuropsychiatric examination para i-check din po at i-examine kung ano po ba yung kanyang kasalukuyang mental status po dahil kamakailan nga po ay napag-alaman natin na as early as 2023 ay nag-exhibit na po ng disturbing and erratic behavior po itong pulis po na ito. Ayon pa kay Brigadier General Fajardo, inilagay na rin sa restrictive custody si Fontillas habang isinasagawa ang investigasyon kaugnay ng mga maanghang nitong komentaryo laban sa gobyerno na nakapost sa kanyang social media account. Noong March 17 po ay nasampahan na po siya ng QCPD po ng criminal case for inciting to sedition in relation po sa ating cyber crime law. Base na rin po doon sa kanyang mga naging post po doon sa kanyang social media account. At maliban po doon ay ang NAPOLCOM po ay will take cognizance po doon sa mga kasong administratibo na isinampa po sa kanya for
grave misconduct po at conduct unbecoming po of a police officer po. Nangako rin umano si Patrolman Fontillas na ititigil na ang pagpo-post sa social media. Yun po yung sinabi po niya na hihinto po siya ng kung ano ng mga pinopost po niya sa social media, which is obviously a clear violation po ng existing policy po ng PNP, particularly on the use po ng social media po. Si Fontillas ay aktibo sa pagkukomento sa social media matapos na arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alright mga tol, no? Yan po yan, no? Kita naman po natin ang update sa kanyang kalagayan. Siya po isa sa ilalim po yata, no? Sa neuro ba yun? Neuro. Hindi ko alam yung neuropsychiatric test, gano'n ba? Bubulol ako sa mga ganyan. Anyway, maganda po yung action naman po dito ng PNP, no? Para sa akin. Kasi dapat kung isa kang pulis, hindi ka nga, tama ba yung partisan? Hindi ka dapat may kinikilingan. Hindi dapat one side yung mo. No? Pwede ka namang magbigay ng positive criticism sa gobyerno without hurting anyone, no? Hirap mag-English, no? Walang masasagasaan ka na no, yung kumbaga yung sasabihin mo ay hindi para ikondena, hindi para pabagsakin ng isang personalidad, isang grupo ng mga tao at ang pinatutunghayan mo ngayon, presidente, no, doon sa video, kung di ako nagkakamali, ay yung Pangulo po yung pinatatamaan niya. Bakit naman ako susunod sa'yo? Sabi, no? Kung mali yung pinagagawa mo, no? Tama naman yung sinasabi niya kung mali. Pero yung pinararating mo, mali yung ginawa di ba? Sinasabi nga po natin sa video po natin. Kasi may mga nagsasabi nga, nag-withdraw na tayo sa ICC. Bakit pinadadala yung Pangulo? Meron pa rin pong Interpol at part po tayo ng Interpol at obligado po tayo sa mga kanilang pakikitungo po sa atin. Especially tayo rin po ay nangangailangan ng tulong nila sa maraming pagkakataon. May mga pugante, nahuhuli po sa tulong din naman ng Interpol. At ang Interpol po ay connected sa ICC. So kahit na tayo po ay wala sa ICC, I believe meron po talagang obligasyon. Merong talagang respeto po pa rin po dapat ipakikita po yung ating bansa. Hindi man totally na tayo sa ICC, dapat wag nating ipakita na tayo ay mga salaula na, no? Diba? Parang hindi na tayo sibilisado. Wala na tayong pakikitungo sa mga, especially sa mga lalaking bansa po na ito. No? Tayo po yung magiging kawawa dyan. No? Isipin ninyo kung wala na tayo sa Interpol. Ibig sabihin, yung mga gumagawa ng kalokohan dito, pumunta ng ibang bansa, malaya na sila. Ganon ang patutunguhan po natin kapag wala na po tayo talagang pakialam sa mga international law na gaya ng iniisip ng iba. Dito na lang sa bansa litigation, sabi. Umuusad ba yung kaso? At saka isa pa, ano bang ginagawa nitong mga ito sa ating bansa? Sila ba yung tumutulong sa atin? No, di na tayo lalayo. No? Lahat naman tayo yata halos lahat naman yata tayo sinuportahan si Duterte. Especially sa drug war at sa iba pang mga pakaparaanan, no? Marami natutuwa kay Duterte, especially before. But now, no? Marami pong nate-turn off talaga sa mga Duterte. Particular na diyan po sa pagsuporta, pagpanig nila sa China, no? Ito nga mga kasama sa linya ng mga kasama ba sa linya, no? Si Marco, tulad ni Marcoleta, no? Isa po siya sa PDP laban. Isa po siya sa nagsasabing walang West Philippine Sea, 'di ba? Yan ba'y tama ba yan? No? Yan po yung dapat na nakikita po ng bawat isa sa atin Tas ngayon, bumabanat katulad po nito, vlogger sa kasalukuyang administrasyon, no?
Anong gusto ninyong mamuno sa atin? Komunista? Ha? Diba? Ang hirap, no? Dapat, hindi po tayo emosyonal. Dapat, nag-iisip po tayo. Hindi po kayo maging panatiko ng mga politiko. Dapat, hinahanap ninyo yung katwiran. Hinahanap ninyo kung ano yung tama. So, suportahan ninyo ang kahit na sino basta tama yung ginagawa. Parang wala namang mali kang makikita sa sinasabi niya eh. Kaya lang pinagpalagay niyang mali yung ginawa ng kasalukuyang administrasyon, no? Diyan ka nadali tuloy, no? Diyan ka nadali tuloy ngayon, tol, no? Okay. Sabi niya, hindi na daw siya magpo-post. Totoo kaya? Diba? Kaya dapat ma-test din po talaga siya. Para at least, kung ano mang gawin niya, may pagkakakilanlan na siya. Kung ano man siya. Talaga. O hindi man, kung maayos man o naman, makikita pa rin kung ano yung mga sinasabi niya. Kasi yun po yung magiging sukatan natin kung ano yung mga lumalabas na labi ng tao. No? Pwede mo nga siyang tanongin, pro-China ka ba? Diba? Suportado mo ba ang karapatan ng Pilipinas? Kung hindi, bakit nasa PNP ka? Diba? Ganun po yung magiging problema po riyan. No, kaya hopefully maging maayos naman po ito. Talagang freedom of expression, freedom of speech lang yung ginagawa niya at siguro naway natututo naman talaga siya, nakakapag-isip siya ng tama at hindi siya gagayahin niya yung ibang mga vlogger na nagpapasikat lang. Baka naman talagang yun lang kasi yung nasa isip niya at hindi pa niya na-realize na may mali sa sitwasyon sa kaso po ni Duterte. Bakit siya ay pinadala sa ICC? Bakit yan ang naging desisyon ng administrasyon na to? I believe pinagmitingan na po yan bago po yan gawin. Siyempre, no? Former president yan. History po yung sinusulat ngayon sa ginawa nila. No? Magiging kasaysayan na po natin yan na may ipinadala sa ibang bansa. Bago mangyari yan, naniwala ko pinag-usapan nila yan. At naniniwala ko lahat po yan sinala naman yan at ginawa sa paraan na magiging maayos pa rin. Nakita naman ninyo kung ano yung naging paghuli, diba? Nag-antay ng matagal sa kanila at sila pa, ang mga pulisya pa po ang nagkaroon ng injured, no? Mayroong pumutok ulo, alam ko, no? Mabigat daw talaga yung iPhone yata, no? Hindi ko alam. Anyway, ano masasabi mo sa usapin na ito at nasa restrictive custody na itong police vlogger po na si Fontillas at mag-undergo siya sa psychiatric test ba? Tama ba? Antabayanan po natin yan, pero ano pong masasabi ninyo dito? Di na daw siya magpo-post, no? Comment down below, pag-usapan natin yun sa comment section, and please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka ba lagi sa mga videos natin parating.